Actually, magagalit si Mrs. Pero kasi naiintindihan kita eh. Kasi dumating talaga yan, ano eh. Pagkabili mo, dumating eh. Sabi ko nga, sana dinilay mo na. Dalawa kayo actually, sir. Kung sa tibay, mas matibay yan. Tigas. Pero wag mo intindihin yung tibay kasi nandito ko. Marami tayong pyesa niyan. Kung sa warranty, walang problema. Nakita ko naman. Actually, hindi mo lang napansin, in-inspect ko to. Check ko kanina habang walang gas-gas, parang ganun pa rin parang ganun pa rin mula nung Wala kong 2 weeks na nagamit. yun nga. Parang ganun pa rin, edi wala namang problema. Pero actually, hindi ko na ibebenta to. Ang gagawin ko rito, ipa-part out ko na. May kailangan akong pyesa rito na pwede kong kunin. The magazine, hahanapan ko na lang, at saka yung disconnector ito. Kasi baka sabihin mo naman, ipokrito to si Bigman. Malamang meron siyang kailangan na pyesa kaya ginawa niya yung trade-in. Yes, tatapatin kita, may kailangan kong pyesa. Itong disconnector na to. Ito kasi ganito. Meron akong isang customer na nasira na yung disconnector. Disconnector, ang silbi niyan, para i-disconnect niya yung putok. Ang nangyayari kasi, pag busted ang disconnector mo, pagkasa mo ng unit, dire-diretso na yon. Wala nang control yun kasi busted na yung disconnector. Wala nang nagdi-disconnect dun sa unit. Yan ang kukunin ko dyan. Disconnector, then the magazine, sa barrel, although naka-fix barrel siya, pwede kong ilipat sa ibang 1911. Ganun, pagkakahuyan na siya. Pero sir, ito na lang. Okay, sige sir. No problem. Kung sakali lang, darating si Mrs. na nandito ka pa. Huwag ka na magbabanggit ng presyo, ha? Huwag mo ako ilagay sa alangan. Kasi, iba kasi syempre yung mga babae. Tayo mga lalaki, konting ngiti lang, mapag-uusapan na natin kung ano yung trouble. Yun nga, yung trade-in na ganyan, ayaw ni Mrs. Nakipag-ganong, ayaw mo sila bumili. Kaya lang syempre, iniintindi na. Anyway, tabi ko na ito, sir. Opo. Okay, tabi na natin. Yung Godfather is not a licensed unit. Ibig sabihin, sabi ko nga, walang ganun sa tunay. This one is a fully licensed unit. Okay, ito authenticity card, pwede mong i-register via online para ma-avail mo yung lifetime yung international warranty. Regarding sa lifetime warranty, ako yung kayang magbigay sa inyo. Kasi halimbawa, nasa Singapore, nasa Singapore ka, nasa Taiwan to. Hindi, ito na lang. Nasa Pilipinas ka, Taiwan to. Doon mo pa ipapawarranty. Huwag na, sa akin na lang. Okay, yan. Tabi mo to, sir. Scan mo lang ng cellphone mo, makakapag-register ka na. Okay, ayun. Ngayon, regarding sa previous, sige, bigyan na lang kita. Pero hindi na kita bigyan ng bag kasi mabag ka na. Doon na lang, no? Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Pangalan ulit, sir? Jonathan. Ayun, si Sir Jonathan of
magugulat kayo, di pa Kulaw, Aurora Province. Sir, nandito ulit siya. Mga Karsop, ganito kasi nangyari rito, no? So, itong unit na to, sandali, sara ko yung pinto, ingay na aso. Ito kasi yung unit niya, yung 1911 na Coco Martin. So, binili niya. So, pagkabili niya, dumating yung yung stock natin ng staccato. So, since dumating yung stock natin, nakabili na siya. So, yun. Kumbaga, nakakahinayang din. Kasi, kung talagang ikaw yung tao na naghahanap ka ng adventure, ng thrill, na gusto mo wala kang kaba sa unit mo, okay to. Pero mas okay ang staccato dahil sa lakas ng taglay. Sa dami ng pyesa na meron siya, sa lahat ng factor nandito sa kanya. No? So, ang problema lang, pumunta siya rito, pero kasi meron, nasira na. Sakit, normal na sakit to ng 1911, kung sakaling nabibitawan nyo to. Ito, itong hinahatak na to, ayan. Bali yung pressure is nawarak na, nasira na. Pero, makikita mo, alam mong, hindi mo rin siya masisi. Alam mong maingat Bakit? O, tignan nyo yung magazine. Wala pa halos gasgas. No, ayan, no, wala pa mga gasgas. Kaya, nung hinawakan ko to, so nakita ko na, maingat. Kaya lang, talagang siguro nga, napasolid lang yung hatak niya, at saka yung pagkabitaw niya. No? Pero sa 2011, wag niyong isipin yun. Kasi yun sa 2011, magkaiba sila, no? So, malayo sa pagkabasag yun sa 2011, kung sakaling aksidente lang na nabitawan. Pero syempre, ibig ko sabihin, ingatan pa rin natin. Hindi pa rin pwedeng hinahatak mo to tapos totally mabibitawan. Ayun ang nangyari rito sa unit natin, bossing. Bali, katulad nito, hindi dapat, sabi ko nga, hindi dapat, pero pumayag akong i-trade in niya to sa atin kapalit ng staccato. Kasi mga ka-airsoft, paano ba sabihin to? Alam ko rin yung hinayang ni Sir na kasi yung nga, kabibili lang niya tapos lumabas yung staccato. Gusto ko syempre mag-enjoy din naman, di ba? Kahit pa paano. Anyway, yun. Pero wag naman, baka naman magpuntahan kayo rito, lahat i-trade in yung unit nyo. Selected lang kasi unang-una, yun nga, kabibili lang niya, biglang kinabukasan yata may staccato na, di ba? Ayun. Kaya ganun. Pero, tapos basta mga ka-airsoft, kung ano yung binigay ko, yun pa rin. Walang gas-gas. Parang ang mas luminis pa mukhang napunasan niya pa bagong-bago pa rin. Tingnan nyo, nandiyan pa rin yung sticker. Di ba? Pero ikaw naman, sa susunod, alisin mo na yung sticker. Utya, para naman, pag nagpa-firing kayo, mukhang tunay. Utya, nandiyan pa yung sticker, Okay. Siguro kung may price list, nandiyan pa rin yung price list. Anyway, staccato, dito na tayo. Mga airsoft, dalawang klase to. Isa yung final pa dito talaga, ha? Ayaw mo yung may scope, ha? Sige. Okay, wala namang problema to. Parehas lang sila, yun lang talagang pinagkaiba. On the future, kung gusto mong okay, ito na pala. On the future, halimbawa, a year from now, ipanalangin mo merong masirang unit. Ibibigay ko sa slide. Di ba? Yung slide nun, lipat natin dito. So, meron ka ng scope. Ang galing manalangin. Hindi, kasi yung slide, sa totoo lang, hindi naman gamitin. Kasi napakadalang masira ng slide. Ang kinukuha namin, yung internals. Kaya kung sakaling may masira na nasira na internals, bibigay ko sa slide. Okay, no? So, optic front, conventional bomber, yung likod niya. Okay? Tapos, tulad ng 1911, okay. Ito kasi sir, pwede siya sa kaliwete, ay sa kanan.
pala yung magazine. Tigas mo ha. Kasa ako ng kasa na sa nabay oil natin. Ang staccato kasi, ang 2011. So, since 2011 siya, nanggaling siya sa 1911 pa rin. Ngayon, kung mapapansin mo itong sayo, may shape siya, sir, di ba? Pero pang right-handed lang siya. Dito, wala. Itong staccato kasi is ambidextrous. Ang higpit. Grabe, ba't ganito isa na to? Hindi, mamaya iputok natin. Ambidextrous, pwede siya sa kaliwete, sa kanan, pwede rin siya sa kaliwete. Kinakawit-kawit lang, ayan, ganyan lang. Tapos, ito kasing unit na to, sa totoo lang, nung nagdatingan dito to, ang FPS nito is around 330, 340 to 350. Kasi 2011 to. In-upgrade lang namin ng, kung nakikita mo, 450, 460, 470. Yun talagang FPS niya. Kasi, number one, out of the box, hindi pa siya naka-fix barrel, pero finish barrel natin, fine tuning, trigger job. Tapos ito yung importante, mahalaga doon. Hindi big bore nozzle to eh. Pero in-enhance. What I am trying to say na in-enhance, parehas lang siya ng nozzle dito eh. Sa mga WE. Black nozzle. Parehas lang. Pati yung bore niya, parehas lang. Kumbaga, nire-bore natin. Kumbaga sa motor, pinort and polish, ganon. Kaya, gumanda yung FPS niya, no? So, ayan yung unit, napakaganda, napakalupit. Yung disconnector nito, tulad ng sinasabi ko kanina, kung ito, aluminum, still ang disconnector nito. Kaya wala tayong kaba regarding dun sa internals niya. At saka, yun nga, tulad ng sabi ko, lifetime warranty. Basta internals ang nadali, walang problema yan, sir. Ngayon, pero syempre, kahit anong tibay niya, ay ito pa. Sinabi ko na sa vlog ko kasi ito. Ito kasi sa ngayon, pan 12 kg pa lang. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng 14 kg. Pero, soon meron akong pinapagawa which is kung tawagin the recoil buffer. Recoil buffer, sasalagin niya yung masyadong malakas na impact ng recoil para pwede mo na siyang gamitan ng 14 kg. Yon. Ang mga airsoft, on the making na ha. Dali, nasa na ba? Gusto ko lang pakitaan kayo, ano ba itsura ng recoil? Ayan. This is the example of a recoil buffer. Merong long stroke, may short stroke. No? Yan to. Yan. This is an example of a recoil buffer. This is the ordinary recoil buffer. Ayan ha. Pero yung ipapagawa ko is ito. Engineering plastic silicone material. Enough para ang recoil buffer is a shock absorber. Okay? Yung sobrang recoil, kasi halimbawa, malakas na siya sa 12 eh. Halimbawa, ginamitan mo siya ng 14, putya, mawawarak na yan. Pero dahil sa recoil buffer, hindi ganong maghahampasan yung mga nasa loob natin. On the making na to, okay, nakahanap na ako ng supplier natin. Ito yung gagawin, ito yung ilalagay dito. Okay, again, libre lang po. Okay, kaya dapat updated kayo sa page natin kasi magme-message ako sa page na recall kung tawagin, no? Para dun sa mga nakabili ng staccato na gusto nyong matry mag 14 kg instead of this short stroke, maglalagay tayo ng recoil buffer. Magkaiba yan mga airsoft pa kung titignan nyo. Napansin mo sir, mas makapal to. Mas kaya nitong i-absorb yung too much recoil, yung too much kick ng unit nyo kesa rito. Okay? Ayan. Hello. Morning po. Hindi man. Okay, ayun ha. So,
Mukhang updated ka naman. Di ba? Kasi nanonood ka ng mga Mm. vlog. Kung sakali lang na, halimbawa, na nandun ka, or wala ka pang biyahe, hindi ka pa makakauwi, at ready na yon, pwede kong ipaship sa'yo. Tapos, mukhang nakakaintindi. Kasi may motor ka. Opo. Malamang sa malamang, tuturuan na lang kita magkalas, video call tayo, ganun. Ituturo sa'yo kung paano ilalagay. Medyo mahirap buksan ng ano Pakita ko na rin para sa kaalaman ng iba, no? Pansinin nyo to mga ka-airsoft, ha? Ito yung recoil buffer currently na nakakabit sa kanya. Itim. Actually, hindi to buffer eh. Parang spacer lang siya. Kasi ano siya plastic siya na hard plastic. So, kung hard plastic yung nakalagay, hindi niya kayang i-resist yung yung recoil. Hindi katulad ng pinakita ko kanina, yung white engineering plastic silicone material, yun talaga, nag-absorb siya. Yan, ito. Pansin mo yan, sir? Ibang-iba, di ba? Yung pinakita ko sa'yo, makapal. Kaya ayun, mga ka-airsoft, no? So, yan yung papalitan natin. Madali lang yan alisin pag ibibideo ko. Ito, gaganon mo lang, etc. Sige. Pero, siguro samantalahin mo na rin yung pagkakataon na kung makakapasyal ka dito, pasyal ka na lang para sa maintenance. Kasi di ba sabi ko nga, every 3 months kung maidala niya sa akin yung unit kasi libre lang naman yung cleaning, sir. Okay. Pero, alam nyo, yung tunog ng staccato, para ka talaga nagkasa ng tunay. Sa totoo lang. Okay mga airsoft, press the valve, silicone oil. Yung kesser, na problema siya unang-una sa magazine, hindi sa leak, doon sa hinahatak, then dito rin sa ilalim. Napansin mo to, ilang rounds to? 13, 14. 14. Para mga ganun lang, o 15, di ba? 15, 14. Ito, 27 plus 1, so 28 rounds. Halos katumbas na ng dalawa rin. So, malamig pa rin yung gas. Ayun, no? So, high capacity. Kung ito, single stack lang yung bala na nilalagay, ito, mangyayari is alternate. Left, right. Kaya, mas marami. Okay? Atake natin. Ito, mas maganda kung may kuko. Hatak. Para safety ka, yung tab, lagay na dito. Para kung sakali, halimbawa lang, nabitawan mo. Dito muna tatama, hindi dito, direct. Hatak. Okay? Yan. Anywhere dyan, sa part na yan, pwede mong ilaglag yung bala. Hindi katulad nitong isa, doon lang, very limited. Minsan tatalsik pa, di ba? Ayan, dito. 30 grams. Ayan. Ayan. Mga karasa pa, ilagay natin. Ayan, kung mapapansin ninyo, may bungi. Yan lang ang downside. Dahil dual stock, minsan lumilis yung bala, minsan umiiba ng direction. Kaya kailangan kalugin yan sideways. Nawala. Ayan. Mas maganda pag walang bungi kasi solid. Solid yung mailalagay mo na bala. Solid yung kumbaga walang, hindi ampaw. Okay? Ayan. Napakaganda. Okay, so ngayon, maglagay na tayo ng gas. Tulad ng sabi ko, 12 kg na gas ang gagamitin natin. Bago. Upside down. Then, press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Kasi, yung unit, ba't hindi natakpan ko pa? Yung unit kasi is upgraded na, no? Yung sa mga nagtatanong, Big Man, pwede ba kaming gumamit ng available na gas na Pop Dyno, yung ibang brand? Yes, pwede nyo gamitin to. Actually, ganito, no? 12 kg, 12 kg. Ang downside nga lang nito, mas mahina siya kumpara mo dito. Ito kasi malakas sa 12 kg to. Ito, ang katumbas nito,
Okay, ang katumbas ng 12 kg na gas is 14 kg ng ganitong brand. Okay, kaya kung tatanungin niyo ako pwede bang gumamit ito, pabor sa akin kasi mas mahina to eh. Mas hindi masisira yung unit ninyo. Pero kung gusto niyo ma-maximize yung lakas, gamit kayo nito. Okay? Pasok. Gasa. Ready to fire, no? Ayusin ko lang yung target ni bossing. Okay. Makiring po tayo, bossing. Si Sir Jonathan. Jonathan, ano yung apelyido mo, sir? Santos po. Jonathan Santos. Okay, firing. Yun. Okay. Ang downside lang, mga ka-airsoft, sir, labas mo yung magazine mo. Napansin mo, mabilis lumamig doon sa lugar niya, sa Dipakulaw, yung magazine, no? Mabilis lumamig kasi aircon tayo. Lagyan pa natin ng konting bala para maipakita na mag-open slide yung unit, no? Bilis lang lumamig. Kaya medyo meltdown natin, no? Yun ang downside. Pag mabilis lumamig, ito ba permis nag-open slide? Minsan po hindi. Kasi dahil nga pag malamig. Pero pansin mo pag hindi ganun kalamig, nag-open slide, di ba? Lagyan ko ng konti para makapag-fire. Kaya kung pansin mo yung gas ko nasa container, o tapos meron akong parang temperature controller. Okay. Sige sir, diretso mo ulit. Firing agad. Hanggang sa maubos. Open slide kasi wala nang bala. Sige sir, release, then release the magazine. Hindi, hatak ko yung pullback. Okay, bitaw, then rest. Ito pansin mo pag pinullback mo, hindi bumababa, no? Opo. Oh, hindi siya bumababa. Ito, pag pinullback mo to, naka-open slide siya, ha? Yan. Pag pinullback mo, automatic yan. Ayan. Ito kasi, mga airsoft, pag pinullback mo, kailangan mo pang hatakin to. Actually, medyo hassle. Pero ito, hindi na kailangan. Okay? So, ito yung unit natin ka airsoft. Ganun pa rin. Applied pa rin ng lifetime warranty. Huwag lang resulta ng misuse. Pero, alam mo, 2 times sa pa ito kay sir. Napakaingat. Pucha, bihirang-bihira yung bumili rito ng airsoft na after ilang weeks bumalik na walang nabago rin sa unit na mukhang bago pa rin. Bihirang-bihira yan. Ha? So, unit natin ka airsoft, the Staccato 2011. Paubos na po ito. Dun sa gusto mag-avail, kung meron pa kayo maabutan, maganda. Kung wala na po, pasensya po. Okay guys, thank you. Sir Jonathan, nice meeting you again, sir. Ay, meron pasalubong sa akin to. Pakita ko lang sa inyo. Alam niyo mga karsa pa, hindi naman required to, pero salamat ha. Ay, Sir Jonathan, maraming salamat. Masarap na almusal. Actually, kanina pa ako nanggigigil. Gusto ko lang kainin. Napakasarap. Ano to, produkto ng Aurora? Opo. Okay. Castañeda. Biskaya po. Biskay. Mayroon po May kasi isang mga daan Castañeda. doon na. Dito may mga Castañeda rin. Po, sa Pantabangan kaya po doon po sila. Pintuan din sir ng ng mga big bag.
Rider. Opo. Ah, ganun. Minsan makahinto rito. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Thank you.